Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po tayo sa bahay ni Nanay Bombay. Po niya. Bali ko kumustahin po natin siya. Hello po Nanay Bombay. Kumusta po? Ito, mabuti. Kaso lang yung bahay ko, nabagsakan ng puno ng nyog. Butas yung bubong. Ayun po, Kung sino man ang gustong tumulong, humingi ako ng tulong na kahit nabubungan man lang itong bahay ko. Pakita mo tuloy. ayun po, si Nanay Bombay po ay isang single mom at mayroon po siyang anak na... Ilan po yung anak ni Nanay Bombay? Ito. Ayun po, mayroon po siyang anak na 7, tapos may kanya-kanya na pong pamilya. Kaya kung ano po ay hindi na po masyado nagsusuporta kay Nanay Bombay kasi nga po ay may mga kanya-kanyang pamilya na ginagastusan po. Ayun po. Bali lang po kayo nakatira dito Nanay Bombay sa bahay. 3. 3 na lang po kayo. Tingnan na sa kusina. 3 po kayo nakatira po dito. Yung isa po, May sakit sa pag-iisip. Tapos pinapagamot ko. ano po yun, buwan-buwan. Buwang-buwang po. Nasa 1.7 po yung isang buwan niya. Kaya hirap akong kumuha ng mga pambili ng gamot niya. Kaya humingi na lang po ako ng konting tulong na nabigyan ng konting tulong ng pangbubong itong bahay ko. Ayun po, papakita po natin yung sinasabi ni Nanay Bombay. Ayun po, ito po yung bahay ni Nanay Bombay. Bali 3 lang po sila nakatira dito. At saka kung makikita nyo po talaga siya ay nabutas yung bubog niya. Kasi may malapit po kasi ditong puno ng pili tsaka nyog. Ayun po. Ayun yung bahay ni Nanay Bombay. Bali nilalagyan niya na lang po ng sako ng ng yung bubong niya. Kasi yung bubong ni Nanay Bombay ay gawa lang po sa anahaw. Kaya talagang kung malakas po talagang hangin at bagyo ay talaga pong possible po talaga na mabagsakan po ng puno. Ayun po, nung bagyong Christine po, nag-evacuate po ba kayo? Nag-evacuate po. Kaso lang po, pag alis ko dito, kasama yung TV, biglang bumagsak yung bunga na niyo, tapos bumagsak sa yung bubong. Pagkabagsak dito sa likod ko, bumagsak. Nabagsakan po kayo ng nyog. Kumusta na po yung likod nyo, Nanay? Ito ngayon, masakit pa nga dahil walang pang pa-x-ray. Masakit pa rin ang likod ko. Kaya kayo na Bali, nagpa-check up ka na po or nagpahilot lang? Dahil wala mang pang pa-check up. Ayun po. Humihingi po si Nanay Bombay na sa mga nanonood. Humingi po si Nanay Bombay ng kaunting suporta pang lang po dito sa bubong niya para po kahit papaano ay makapagluto siya at makakain sila dito ng maayos ng kanyang mga anak. Kahit po pambubong lang po at pampa-x-ray daw po niya para malaman po kung ano po yung naapektuhan po dito sa likod niya kasi nung time na mag-evacuate po siya kasama po ang kanyang mga anak ay sa hindi po inaasahan ay nabagsakan po siya ng nyog. Buti na lang po ay hindi nagrabe si Nanay Bombay. Bali nung time kasi na po siya na mag-evacuate, hindi po nila alam na sobrang lalakas po pala ng bagyo. Ayun sa likod to. Sa bata niya din. Ano masasabi mo, Nanay Bombay, kung halimbawa may mga nanonood? Kung may manonood man sa akin, salamat na lang sa tulong nyo kung matulungan niyo ako. Pasalamat na lang po ako.
Dahil wala na. Umiyak. Ayun po. Kasi yung mga anak ni Nanay Bombay ay puro may mga asawa na po. At may isa pa pong nag-aaral siya na anak. Yun na lang po ang walang asawa. Kaya ano po, yun po, umiyak si Nanay Bombay dahil sa hirap po ng buhay ay hindi niya po alam kung saan kukunin po yung pang-araw-araw plus gamot pa po ng anak niya. At saka yung sa dito nga po pang bubong. Isa pa po sa problema kasi nga po hindi inaasahan na sobrang lakas po ng bagyong Christine ay maapektuhan po yung bahay nila. Ayun po. Bali may ano pa po dito si Nanay Bombay, yung anak niya po ay dito lang din po nakatira. Balisa din po yun sa naapektuhan din po ng bagyong Christine. Kaya papakita po natin sa kanya. Ito po pala yung anak niya na ano. Ito po yung anak niya na ano na sinasabi niya po na pinapagamot niya buwan-buwan. Ayun po. Ito po yung ano, yung bahay niya sa ano sa isa niyang anak. Bali magkakapit bahay lang po sila. Ito po yung bahay niya sa ano, sa anak po niya na ano, bunso. Ay pangalawa po pala sa bunso. Ayan po. Minsa tao po. Oh. Ayun si Kuya Inting. Kuya Inting, kumusta? Ito po yung anak ni Nanay Bombay. Kumusta kayo, Kuya Inting, nung bagyong Christine? Napadpada ng yero. Nag-evacuate po ba kayo? Oo. Doon. Pwede pong makita yung ano, ayan po yung ano, bahay po ng anak ni Nanay Bombay. Dito din po sila nakatira. Ayan po, may baby silang dalawa. Maliit lang. Kung makikita nyo po talaga ay puro siya gawa sa kawayan at bubu ay sa ano po sa anahaw. Kaya kung makikita nyo po ayan. Ayun po yung bahay ni Kuya Inting ay gawa po sa ano. Kaya talagang Kapal kung na lang. nilagyan niya na lang po ng ano ng sako para kahit paano po ay kapag humangin. Dahil po nga sa sobrang lakas ng bagyong Christine ay talagang hindi po siya sapat na ano po na pantakip dito sa bahay nila para lang po hindi sila maapektuhan. Nagpadpada ng mga yero. Ano, nagpadpada na lahat to tapos binalik mo na lang yung ano nung bagyong Christine daw po ay lahat po yan padpad at nasira. Inayos na lang po ni Kuya Inting. Ayun po, isa din po si Kuya Inting sa ano, humihingi din po ng tulong. Dahil may anak po siya. Diri man. Ayun po. Ito po yung bahay. As in, puro gawa talaga sa ano. Kung makikita nyo po talaga siya ay malapit po siya sa mga puno. Kaya possible po talagang mabagsakan ng nyug. Hindi din po nila kasi mapatanggal yung nyug na to kasi gawa po ng nanghihinayang din kasi isa din po yun sa pangkabuhayan nila. Mahal pa kung halak kung bahag. Hindi mabuhay pa hindi.
Ayun po, muli po, nagpapasalamat po ulit si Nanay Bombay sa makakapanood po nito at sana po ay, ayun po, humingi po siya ng ano, Sabi kong kambal ng kong kuya na narabaan pumunta. humingi po siya ng kaunting tulong. Kahit daw po pambubong lang nila, lalo na din po yung anak niya. Ayun po, maraming salamat po ulit. At maraming patuloy nyo pa rin pong supportahan at isubscribe ang si Ate G sa Bicolana para mas marami pa po siyang matulungan, lalo na po dito sa lokal lugar niya at yung mga nasalanta po ng Bagyong Christy. Ayun po. Muli po nagpapasalamat po ulit kami.